Magandang araw, binibining sa Mantakatilog. Ako nga pala si Ruby Tinangkuran, nagmula sa pangkat 5 at nakatalagang magtalakay sa Unit 3, Aralin 3, na dito napaloob ang Mindanao. Sa Mindanao ay may iba't ibang uri ng tribo at isa na rito ang Blaan. Ano nga ba ang Blaan? Ayon sa pag-aaral ni Makatabun at Kalibayan, ang salitang Blaan ay mula sa Biela na ang ibig sabihin ay bahay, at ang hulaping an na tao, kaya sa salita na ito ay may kahulugang taong naninirahan sa bahay. Ang ibang grupo ginamit nila na pananawag sa kanila na Blaan, Biraan, Baraan, Bilanes at Bilanes. Ang mga Blaan ay kalimitang naninirahan sa mga kabundukin ng Cotabato, Davao del Sur, Sarangani at Sultan Kudarat. Sila ay isa sa mga minority ethnic groups na kasalukuyang pangatlo sa malaking kultura minority na naninirahan sa kapuluan ng Mindanao. Sa kasalukuyan, ang mga Blaan na nanirahan sa Mindanao ay may bilang na humigit kumulang sa 450,000. Nahati ito sa iba't ibang bayan sa sakop ng Mindanao, gayong tampakan sa lalawigan ng Timog Cotabato na may 15% ang tinatayang bilang sa kabuuan ang naninirahan dito, o humigit kumulang sa 3,800 na mga individual. Sa tulunan Hilagang Cotabato na may 10% ang tinatayang bilang sa kabuuan ang naninirahan dito, o humigit kumulang sa 2,500 na individual. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga Blaan. Sila ay nagtatanim ng palay, mais, kamote at saging na siyang ikinabubuhay ng pangkat. Nag-aalaga rin sila ng mga manok, baboy, kambing at baka at kalabaw. Saan nga ba nagmula ang Blaan? Maraming mga antropolohista ang makapagpapatunay na ang pangkat na ito ay nagmula sa Indonesia dahil sa pagkakatulad sa sistema ng ponemang patinig ng mga Blaan at ng mga Javanese sa Java. Pareho silang may mga 7 pinunang patinig. Mas gugustuhin ng mga Blaan na tawagin silang Blaan kaysa Bilaan dahil para sa kanila ang pagbigkas na Bilaan ay nangangahulugan ng kawalang galang at kabastusan. Ayon sa isang interview sa grupong ito, ang pagbigkas nito na Bilaan ay nangangahulugang malandi o kalandian. Ang terminong Blaan ay tumutukoy sa mga miyembro ng etnikong grupo na noon ay tinatawag na Biraan, Baraan, Blaan o Bilaan. Ang Bila ay nangangahulugang kaibigan. Ang mga Blaan ay mga tao sa bundok. Karaniwan silang nakatira sa matataas na bahagi ng mga kabundukin sa North Cotabato, Davao at Sarangani Islands. May ilan ding nakatira sa palibot ng Lake Buluan at ang ilan naman ay naninirahan sa malapit na mga dalampasigan ng Davao. Bago dumating ang mga Kristiyano, ang politikal na teritoryo ng Blaan ay nahati sa maliit na baryo. Ang pamayanan ng Blaan ay pinangunahan ng dato o village chief na tinatawag na pulong o wise. Ano nga ba ang ibig sabihin ng polong at ano nga ba ang katungkulan nito? Ang polong ang pinakamatanda at pinakamaalam sa baryo na itinuturing na may kaya sa buhay dahil sa pagkakaroon ng ginto, alipin at iba pang kultural na kagamitan. Ang may kayang polong ay maaaring mag-asawa ng higit sa isa hanggang kaya niyang suportahan. Itinuturing siyang pinuno, tagapagsanggalang, tagapamagitan at tagapagbigay ng solusyon sa mga suliranin. Sa tradisyonal na sistema, ang kapangyarihan ng polong ay ekstensibo. Siya ang itinuturing na pinuno sa isang lugar, autoridad sa tagapagtupad ng batas at hustisya at tagapag-ugnay sa iba pang polong. Sa kasalukuyan, ang polong ay hindi na pagpapataw ng parusa sa kanyang kapwa-Blaan maliban sa lamang sa miyembro ng kanyang pamilya. Ang mga Blaan ay may iba't ibang paniniwala at kinikilala, tulad ng Diwata or God. Siya ang itinuturing na Mele or planter ng langit o higin at Tana, earth at lahat ng bagay sa daigdig. May tinagurian din silang El Nelong or Feres na mas mababa sa Diwata. Para sa mga Blaan, ang kalikasan ay ipinagkatiwala sa kanila upang pangalagaan. Ang El Nelong ay hindi manlilikha sapagkat tanging ang Diwata lamang ang manlilikha. Bilang snalig o tagapangalaga, sila'y karaniwang tinatawag na Emfan o Mahin o Owner of the Sea, Emfan, Dilag, Owner of the Forest. Ibig sabihin, ang Panginoon ang manlilikha, ang mga El Nelong or Peres ang tagapangalaga. Ang mga tao ang gagamit ng kalikasan upang mapakinabangan. Para sa mga Blaan, hindi banal ang pag-angkin sa kalikasan tulad ng hangin, lupa, tubig, gubat at iba pa. Para sa kanila, ang lupa ay likha ng Panginoon at hindi maaaring ariin ng sinumang nilalang. Maaari itong gamitin sa tamang paraan upang mapakinabangan. Kung hindi, sisirain ni Maimfanta na ang lupa sa pamamagitan ng lindol o pagguho at pagkawasak. Kaya't sinasakan ng mga Blaan ang lupa sa loob ng isang taon. Ang pagtatanim ng palay na tumatagal ng 5 buwan, Mayo hanggang Oktubre, samantalang sa susunod na 5 buwan naman ang sa kamote, Nobyembre hanggang Marso. Ano nga ba ang iba't ibang relihiyon ang naka-impluwensya sa tribong Blaan? Ang ibang Blaan ay naimpluwensyahan ng Kristyanismo. Karamihan sa mga naging Kristiyano ay naging Protestante, na bahagi ng Christian Missionary Alliance Church of the Philippines, MACOP, United Church of Christ of the Philippines, UCCP, United Methodist Church, at iba pa. Ang ilan naman ay Katoliko. Tinatayang 40% ang mga Blaan ay naging Kristiyano.
Ano ang kasuotan meron ang laan? Ayon kay Joper 1998, parehong nagsusuot ng tela na yari sa abaka ang kasuotang pantaas ng ang babae at lalaki. Ang mga bulsa ng mga babae ay napapalumutian ng mga makikinang na mga materyales tulad ng mga beds at mga batones. Ang mga jacket ng mga lalaki ay di gaanong bordado. Yun lang po at ipagpapatuloy ng aking kasama sa pangkat. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ako nga po pala si Joel Tingkang, ang mag-uulat sa Ang Mga Mansaka ni Marilyn C. Alves. So, ang mga mansaka ay isang etniko grupo na matatagpuan sa reliyong 11, partikular na sa probinsya ng Davao del Norte at Compostela Valley. Ang salitang mansaka ay hango sa salitang man o tao na ang ibig sabihin ay una at saka sa nangangahulugang umakyat. Ito ang sinasabing the first people to ascend to the mountain or go upstream o ang unang taong umakyat sa bundok. Tipamud ang tawag sa mga unang taong mansaka. Ang ikinabubuhay ng sinaunang mansaka ay pagsasaka, pangangaso ng ibon, baboy, ramo, usa at iba pang hayop at pangingisda. Ibinabahagi nila sa kanilang kasamahan o komunidad ang kanilang nahuhuli. So kung baga nagkakaisa sila sa kanilang pagkain at pinagsasaluhan nila ito. Gumagawa rin sila ng basket, palayok at bracewares na pandekorasyon at gamit sa bahay. Natatanging mga kulay para sa kanilang mga damit ang pula, asul, dilaw, puti at itim lamang. So sa sinaunang panahon, ang kanilang ginagamit na mga kulay lamang ay ang pula, asul, dilaw, puti at itim lamang. Ang pula ay para lamang sa mga dato, bagani at anak na lalaki ng dato. So ang mga babae kahit ang anak ng dato ay hindi nagsusuot ng kulay pula. Gayon rin ang karaniwang mamayan nila. Ang mga kulay asul, dilaw at puti lamang ang maaari nilang gamitin. Ang baylan o ritual practitioner ay tinatawag may malaking bahagi ang mga baylan sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Sinasagawa ang ritual upang itaboy ang masamang espiritu at piste na maaring makapaminsala sa mga pananim. Naniniwala rin sila sa kanilang Diyos na tinatawag nilang magbabaya. So ang kanilang Diyos ay tinatawag nilang magbabaya. Ang pagsasaya ng mga mansaka ay sa panahon ng pag-aani, pagpapakasal, pagbibinyag, pagpapatuli, pagsasalamat sa masaganang ani at iba pang okasyon. Mayroon din silang mga katutubong sayaw, awit at mga instrumentong pangmusika, kahawig din sa instrumento ng ibang tribo kaya lang nagkakaiba sa katawagan, gamit at sa paraan ng pagpapatugtog. Bahagi rin ng kulturang mansaka ang pagsusuot ng mga palamuti sa katawan. May mga pagkakakilanlan din kung ang palamuti ay pambabae o panlalaki. Halimbawa, sa gamit nilang balyog kwintas, mas malaki ang para sa lalaki kaysa sa babae. Isinusuot ito ng mansaka kapag may okasyon, ngunit tanging dato, bagani at baylan lamang ang gumagamit nito sa pang-araw-araw. Sagrado para sa kanila ang kwintas. Sa may sakit na mansaka, ang baylan ang tanging tagapagamot ng tagapag-alaga nila. Karaniwang gamit nila ay sa paggagamot ay iyong nakukuha sa gubay at sapa. Naniniwala rin sila sa mga espiritong nakatira sa kagubatan, lalo na sa puno ni Balite. Noong unang panahon, kapag may namatay na mansaka, sila ay pinaglalamayan lamang ng 2 gabi at sa pangatlong araw ang kanyang libing hindi rin nila ginagalaw. Ang paboritong pagkain o inumin ng namatay ayon sa tagal ng pangako nila sa kanilang kung hanggang kailan na rin
ito gagalawin. Iniiwasan din nila ang mag-ingay tuwing dumadalaw sa puntod ng namatay. Para sa mga mansaka, ang pag-aasawa ay isang bagay na pinaghahandaan at isinasaayos. May dalawang pagpipilian ang lalaki upang mapangasawa ang babae. Una ay ang tumira sa bahay ng babae upang manilbihan, nang sa ganoon wala silang dowry na ibibigay sa pamilya ng babae. At ang pangalawa ay yung hindi muna sila makakaakyat sa bahay ng babae kapag hindi sila makapagbibigay ng halaga o bagay na tinatawag nilang saon, ang sanggatas ng ina o sahod sa gatas ng inahan. Sa wikang Cebuano, ang ibigay ng lalaki ay baboy para sa kasal at perang pambayad sa lahat ng kamag-anak ng babae. Tinutumbasan din ito ng babae para hindi sila api-apihin. At doon nagtatapos ang aking pag-uulat tungkol sa mansasaka. Salamat sa pakikinig. Ang salitang mamanwa ay may kahulugang first forest dwellers. Galing sa salitang man ang first at ang banwa ay forest. Ang mamanwa ay ang mga taong bundok na maitim, pandak, kulot ang buhok at sarat ang ilong na may maitim ang mga mata. Sila ay bantog sa tawag na kungking dahil sa kanilang buhok na kulot. Ang salitang ito ay galing sa salitang konkista na ang ibig sabihin ay conquered one. Ang iba pa nilang katawagan ay mamaw, mamanusa, mamanuwa at mamawa. Sa Mindanao, ang mga ita ay tinatawag na mamanwa. Ang tribong mamanwa ay makikita sa Agusan del Norte at Surigao del Norte. Sila ay nabubuhay sa pangangaso at pagtatanim ng iba't ibang pananim ng kanilang ikinabubuhay. Ang mamanwa ay naniniwala na si Magbabaya ang makapangyarihan sa lahat na siyang gumagawa sa buong mundo. Gayunman ang napaloob sa buong daigdig na siya rin ang lumikha ng tao. Ang tribong mamanwa ay naniniwala sa buong kalikasan ay napakasagrado at napakahalaga sa kanilang buhay. Ang mga Maguindanao at ang kanilang kultura. Ang mga Maguindanaon ay ang tawag sa kanilang wika ay Maguindanao at marunong din silang mag-Filipino, Cebuano at Ingles. Ang mga Maguindanaon ay nakatira sa timog silangang bahagi ng Mindanao. Nung naghiwalay raw ang magkapatid na sina Tim Bonaway at ang kaniyang tagasunod, ay ito ay umalis sa kanilang kinagisnang nayon at naghanap ng puok na kanilang matitira. Ang tanong na kung saan sila titira ay nagkaroon ng kasagutan. Ang magingit tano sa Danau na ang kahulugan ay tumira tayo sa palibot ng lawa. Ang Maguindanao na pinagkadugtong sa dalawang katutubong salita na ang magingit at Danau. Ang magingit ay maaaring nangangahulugang ang mga nakatira o titira. At ang salitang Danau naman ay ang Maguindanao na salitang lawa. Ang ideya na tinawag ang mga Maguindanao ay maaaring dahil sa kanilang geographical na alokasyon na kung saan ang malapad na kapatagan sa Cotabato Valley ay palaging binabaha. Kung minsan naman kapag ang No Grande de Mindanao o kaya ang Pulangi sa kanilang sariling diyalekto ay umaapaw sa tubig at ang mga tao ay walang mapupuntahan, sila ay sumisigaw ng Midsanaw na ang ibig sabihin ay napakalaking baha. Bigas at sago ang pinakapagkain ng mga Maguindanao. Sa panahon ng taghirap ay kumakain lamang sila ng kamuting kahoy. Sila rin ay kumakain ng manok, gulay, prutas at isda na galing sa lawa o ilog. Ang mga Muslim ay dumidepende ang kanilang pagkain na hinihingi at pinagbabawal ng kanilang relihiyon na ang Islam. May mga espesyal din silang pagkain lalo na kapag sila ay nagdiriwang at ito ay ang mga ani, panialam, dudol, inti, pil, belabid at marami pa itong iba. At ang Maguindanao ay may mga magsasaka rin at ang kanilang sinasaka ay bigas, ang kanilang tinatanim at isa din itong uri ng bigas na nagtatagal sa matubig o mabasang lugar. Ang
Ang mga bahay ng Magindanaon ay binubuo ng 2 o masigit pang mga kwarto. Ang mga babae ay may masigit na karapatan sa mga kwartong ito. Ang bahay ay karaniwang may isang palapag lamang sa dahilang pansiguridad at marahil tagpuan ng mga bagay-bagay. Ang pinakailaliman ng bahay ay ginagawang bodega. Ang sahig ay natatakpan ng banig na gawa sa ratan at ngayon, sa kalukuyan ay may ginagamit ng mga carpet. Ang paggawa ng mga espada, kris at kampilan ay unti-unti nang nawawala. Ang mga babae ay naghahabi na lamang at ang mga lalaki naman ay mga eskultor o mga manlilino. Tulad ng iba pang grupo ng Muslim, ipinagbabawal sa kanila ang umukit ng mga hayop o tao. Ang mga disenyo nila sa pag-ukit ay mga sandata o mga instrumentong musikal. Ang mga Magindanaon, lalo na ang mga nakatira sa liblib na puok na naniniwala sa mga di kapani-paniwalang mga pangyayari. Tulad ng mga higanteng si Legazpi at si Talabusaw na ang kalahati ay tao at ang kalahati naman ay kabayo. Pinaniniwalaan na ang mga halimaw na ito ay kumakain raw ng tao. Naniniwala din ng mga Magindanaon sa tunong o mga hindi nakikitang espiritu. Ang tunong ay may 2 uri. Ang isa ay masama na tinatawag na Satan at ang isa naman ay jinn na hindi naman masama. Ang mga hindi rin nakikita ang mga espiritu ay tinatawag nila itong maaaring magbigay ng sakit o kapahamakan sa mga tao. Yun lamang at maraming salamat. Ang lungsod ng Dapitan. Sa lungsod ng Dapitan, ipinatapon ng pamalaang kolonyal ng Espanyol si Jose Rizal upang pigilin ang lumalakas na paghihimagsik ng mga Pilipino laban sa otoridad. Ang pulo ay isa sa mga maliliit na nayong nasasakop ng lungsod ng Dapitan na may lawak na 434 na hektarya na may 1,340 mamamayan sa kasalukuyan. Ang mamamayan na ito ay pawang mga Kristiyano na nanggagalingan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ngunit sa karamihan ay galing sa Negros, Cebu, Bohol at Samar. Karamihan sa mamamayan nito ay nabubuhay sa pamamagitan sa pangingisda. Bagamat mayroon namang nabibilang sa daliring naglilingkod sa pamalaan, nagsasaka, namamasukan sa iba't ibang pribadong tao bilang driver at iba pang uri ng hanap buhay na bagamat mahirap, marangal naman. Hindi nga sila mayaman, ngunit hindi rin naman sila matatawag na mahirap dahil wala namang isa ron na namatay dahil sa gutom. Sa madaling sabi, ang kalagayan nila ay buhay na matatawag na nasa kalagitnaan na uri ng buhay. Nabubuhay silang mapayapa, maligaya, at laging may pagkakaunawaan sa isa't isa. Ayon sa kasaysayan, ang nayong ito ay pinapangalangang pulo dahil sa kung wala pang 3 tulay na nag-uugnay nito sa iba't ibang uri ng kalapitan na lugar ay talagang isang maliit na pulo o isla ito dahil sa napapalibutan ng tubig, dagat o ilog. Ang dapat na baybay sana nito ay pulo at hindi pulo. Ngunit dahil sa nakaugalian ng mga tao ang ganitong baybay, pinapanatili na lamang ito na bagamat sa pagbigkas ng mga tao, maririnig natin na U o U at hindi I O ang ginagamit nila. So, yun na yun. Ang Zamboanga ay isang lungsod sa rehiyon ng Tangway ng Zamboanga ng Pilipinas. Kilala rin ito bilang pang-anim ng pinakamataang syudad
at siya ring pangatlong may pinakamalawak na lupain sa bansang Pilipinas. Ang pangalang Zamboanga ay hango sa wikang Subanin na ibig sabihin ay Sabuan, at sa wikang Malay na Jambangan, ibig sabihin naman ito ay daungan ng mga bulaklak. Ito ay tinaguri ang City of Flowers dahil sa makukulay at mahalimuyak ng mga bulaklak na matatagpuan sa paligid-ligid, sa mga bakuran, sa bintana at sa gilid ng kalsada, katulad ng orchids, bumbel, gumamila at iba pa. Ang pangalang Zamboanga ay mula sa salitang Sambuangan na siyang dating katawagang ginagamit ng mga katutubong Muslim, Badyaw, Subanon at iba pang grupong etnikong naninirahan dito. Ang pangalang Zamboangan ay kinukuha sa salitang Sambuan na tumutukoy naman sa mahabang kahoy na ginagamit ng mga Samal at Badyaw sa pagtutulak ng kanilang mga sasakyang benta sa mga pampangin ng mga karagatan. Chavacano ang pananalita ng taga-Zamboanga gamit ang iba't ibang dialekto. Hindi rin nawawala ang wikang Tagalog, English at Bisaya sa lugar na ito. Sinasabing ang pangunang relihiyon nito ay binubuo ng mga Katoliko at iba naman ay sa paniniwalang Budismo at Islam. Ilan sa mga sikat na lugar ay Fort Pilar, El Museo de Zamboanga, Paseo del Mar, Pasunanca Park, Taluksangay Village, Santa Cruz Island, and Abong-Abong Park. Ang treehouse na ito ay piping saksi na maraming sumpaan at pag-iibigan. Ang benta naman ay tampok sa pista ng Berhen, ang makapigil hiningang karera na pinanood sa baybaying dagat ng syudad at mga taga-Maynila. Ang isa pang katutubong tradisyon ng Zamboanga na pinagdarayo ng mga artista ay Bali Zamboanga Festival na dinaraos naman sa Pasunanca Park tuwing buwan ng Pebrero.